na nagsuko sa ating sariling iglesia na kung saan tayo po'y tinawag ng Diyos. Number 2, sabi po ng ating leader ay nag-explain ko lang daw. Alam niya na ako yung mahabang magsalita. Number 2, ano ngayon? Supporting. Talagang nagsusuport na membro ng iglesia. Eka, yang 43, verse 43, pwede natin basahin, kapatid. Maraming mga himala at mga kakaibang bagay ang nagagawa ng mga apostles. Bilang version hindi apostoles. Maraming mga kakaibang bagay ang nagagawa ng mga apostles. Kaya natakot at namangha ang mga tao. Kung i-contextualize
binili ko ang aking isang hektarya. Mayroon ko akong isang hektarya. Binili ko halimbawa 200,000. Pinagbili ko upang magkaroon ako ng parte sa grupo ng ASR. Pinagbili ko nagiging 250,000 na. Magkano ang bili ko? 200. Pinagbili ko 200 na. 50. Ang kinita, magkano ang kita? 50. Yun ang kinita. 50,000 mga kapatid. Ang ibinibigay ko para sa yung pangangailangan ng grupo. 45 na ba kaya? Oo, yan mga kapatid. Huwag natin, baka magkamali tayo mag-intindi niyan, ha? Oo. Ang ibang intindi niyan, pagbili lahat punta sa mundo. At pagpunta sa mundo, ay doon na manirahan. Napabayaan na ang gawain sa sila. Ha? Sorry ha? Sorry, pero dakwan, pero kung gusto niyong pag-aralan natin yan, ako, hindi ako, mayroon akong lupa doon sa mundo. Oh. Pero hindi ako bumili ng lupa sa mundo upang ako'y magtago sa panahon ng persecution. Bumili ako ng lupa doon upang magkaroon ako ng exercise farming. Makakain ako ng magandang pagkain na hindi inisprihan. Makakain ako ng magandang pagkain na hindi inanuhan ng abono. Yung simple na pagkain, mga kapatid. Yun. Hindi ay ako'y tatakbo. Doon na ako. Hindi. Kahit saan ka pupunta, malalaman ka na ng kaaway. Malalaman ka na ng kaaway na si Satanas. At ang mga grupo ni Satanas, alam na kung saan ka. Mayroon ng satellite mula sa itaas. Alam na. Ang pinakamagandang lugar na puntahan natin na safe tayo, kapatid, ay kay Kristo lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Punta na tayo sa 46. 46. Upang magaliit na tayo. Araw-araw, nag-meeting. Araw-araw, nag-meeting sila sa temple. Sama-sama silang kumakain ng tinapay sa mga bahay nila. Kumakain sila na masaya at maluwag sa kalooban nila. Ang membro ng ASI ay hindi po kanya-kanya, sama-sama nagtutulungan, sama-sama nagpaplano, sama-sama na kumakanap sa gawain sa loob ng ASI. Mga kapatid. Now, yan po yung nagbibigay inspiration. Ikaw ay inspired. Hindi ibig sabihin na kung ikaw aktibo, kung ikaw ay supportive
Pero, ang maganda na isang pangako ng Diyos, kung kayo ay na sa pagsubok, kasama niyo ako. Everybody say it. Amen. Pwede ba mag-kwento ako? Tatlong kwento sana niya yung pinipipet ko. Isa na lang. Kasi sinabihan na ako. Isa na lang. Itong illustration na ito. Nung ako'y naging presidente sa Palawan Adventist Mission dati, ang SSD nag-wire sa akin na sila'y pupunta sa Puerto Princesa. Ako may schedule na ako ay magsisermon sa Palawan Adventist Church, English Church. Kailangan ka mag-prepare kasi English Church. Tapos ang English ko, kapatid, ay kailangan mo kamunti-kamuntihin pa. Ngayon, pero ang ating SSD people gusto pumunta sa Palawan o pumunta sa El Nido. Pagkatapos punta sa El Nido ay pagka-Lunes ay magkaroon kami ng meeting upang aprubahan ang Palawan at tax district pa noong una magiging Palawan Adventist Mission. So, dumating sila alas 3 ng hapon. Kinuha ko sila sa airport. Dinala ko sila sa El Nido, mga kapatid, mga alas 4 na. Pagkatapos ng dumating sa El Nido, kasi noong una, kapatid, ang El Nido ay hindi maganda ang kalsada. Hindi pa simentado. 5 hanggang 6 na oras ang paglalakbay ng van patungong El Nido. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. Tapos, inayos ko sila sa hotel. Pagkatapos ng maayos sa hotel, balik agad ako, mga kapatid, mga alas 10 na. So, patakbo ako ng mabilis balik sa Puerto Princesa. Pagbalik sa Puerto Princesa, mga kapatid, yan, sa unahan ng Rojas, bago nang mapunta doon sa underground river doon, kalagitnaan, mayroong tulay na inayos dyan. Ginawang tulay, mahaba-habang tulay. Pero galing ako sa Rojas, gabing-gabi na, mga kapatid, mga alas 12 na, may sumakay. Gustong sumakay. Sabi ng tanod, para, bilis kong takbo. Mayroon lang sasakay. Sino yan sa'yo? Babae. Ay, hindi ako sa magpasakay, basta babae. Kasi, bawal sa amin na lalaki at babae magkasama sa isang sasakyan.
Tapos yung isa naman, sabi niya, ako po'y elder po ng Born Again Church dito po sa lugar na, nalimutan ko po yung lugar malapit sa Rupas. Elder siya ng Born Again Church. So, patakbo na kami. More than 12 o'clock na. Kalahating kami. Bilis ng takbo. Pagkatapos mga kapatid, nagpailaw na po. Akyat kami sa tulay na ginagawa. Isang ano lang, yung one lane lang. Akyat. Nagpailaw na ako. Nagpablink na ako ng ilaw na kung mayroon bang kasalubong, ako ang una. Blink ako ng blink, mga kapatid. Akyat ng akyat, ng akyat, ng akyat, pagdating doon sa dulo. Mayroong dalawang van na umakyat mula doon sa kabila. Umakyat sila. Naroon na kami sa dulo. Sa tuktok ng tulay na ginawa, paakyat rin sila, pero hindi tumuloy pag-akyat. Sabi ko, ay kapulan, bakit itong mga ito ay patuloy na nag-akyat? Kanina pa ako nag-akyat. Tayo naman ako narito sa taas, sila paakyat pa, pero patuloy pa rin. Gusto kong bumaba. Pero sabi ni Kapitan, Pastor, huwag kang bumaba. Baka may dala yung mga yan. Ano kung may dala? May dalang mga baril. O gano'n? Aba, hindi ba po pwede yan? Sabi ko. Matagal kami naghahintay doon sa itaas. Tapos ay nagpailaw ako, nagpailaw din sila. Ang sabi ng elder ng Born Again, Pastor, pwede bang tayo na lang ang umuro? Sabi ko, hindi. Tayo na una. Hindi pwede. Nakuti naman. Kung galing hindi na, hindi na ako nalalaman ito. Pero dito ako nakuti ng mga kapalawan. Hindi pwede. Tapos sabi ng elder, Pastor, diba sabi niyo po, bukas po ikaw magsisimon. Di ba bigis ng gabi ngayon? Bukas, ikaw magsisimon. Di sabi po niyo. Ako rin po ay magsisimon din sa linggo. Pastor, hindi na tayo makapagsimon. Isa lang story, Chris. Isang story lang, Chris. Hindi ko nagagdagan, Chris. Ngayon, doon na. Akin ang taxi na talaga. Sabi, pagsisipon ka muna sa pastor. Sabi, Pastor, pwede ba? Tayo po ay umatras. Noong, ang sabi pa niya, Pastor, wala pong mawala sa atin kung tayo po'y magpakumbaba. Tama, nung napakinggan ko mga kapatid yung salita na yan mula sa na Born Again elder na walang mababawas sa amin kung kami magpakumbaba. Nagtayo, kansan ka ng ng atras. Parang akong galit na nasabihan ako ng napaya ako.
tayo po ay mga aktibo na membro ng ASI na lilingkod sa Iglesia ng Diyos. Tayo po ay nagsusupport sa programa ng Mission Conference, programa ng Diyos. Tayo po ay inspired sa paggawa sa gawain. Pero sana mga kapatid, huwag natin kalimutan. Mayroon kasing tendency, kapatid, na kung tayo ay talagang matindi na ang ating negosyo, ang ating alam, grabe na ang doctorate degree natin. Medyo hindi na tayo marunong magpakulo. Hindi paligsahan, kapatid, na tayo ay pataasan. Paligsahan natin pakumbaba. Kasi ang sabi ng Panginoon, basta magpaligsahan kayo pakumbaba, itaas ko kayo. Everybody say, Amen.